Ang tunay na pagmamahal kay Jesus mo lang talaga nararanasan. Hindi madali ang maglingkod kay Lord. Lalo na sa point na dumaranas ka ng pagsubok. Dahil base sa karanasan ko, oo, masarap maglingkod kay Lord. Pero nasa part na mahirap dahil may mga bagay kang kailangang i-surrender. May mga bagay kang kailangang kalimutan. May mga bagay kang kailangang iluhod kay Lord. Minsan, sa puntong yun, niisip natin na parang imposible na mangyari. Pero still, ang mga kabataan ito naging isa sa inspirasyon ko kung bakit ako nagpapatuloy kay Lord. Ang pag-street teaching, hindi siya madali. Lalo na kung sa publiko, makikita ka ng mga tao na nagpapahayag ng salita ni Kristo, na minsan ire-reject ka, minsan pagtatawanan ka, pero still kahit na pagtawanan ka ng mga tao, merong isang Diyos na nakangiti sa iyo dahil nagagalak siya sa puso na meron ka, na handa mong ibigay yung buhay mo, babaan yung pride mo para lamang ma-share yung salita ni Lord. And sa mga taong ito na ginagamit ni Lord, sobrang nakaka-inspire. Kaya ikaw na nakakapanood nito, nakakapakinig nito, sana maging inspirasyon din sa iyo ang bawat kabataan nito. Hindi ito para lamang maipakita kung gaano sila kagaling. Hindi ito para maipakita kung gaano sila kailalim kay Lord, kundi para ipakita sa iyo na kaya mo din. Kaya mo din maglingkod kay Lord. Kahit na nahihirapan ka, kahit na dumarating ka sa puntong ayaw mo na. Tandaan mo, sa lahat ng pagsubok mo, si Kristo ang kasama mo. Ang Holy Spirit ang maglilid sa iyo patungo sa kingdom. Nakakatuwa kasi every time na nag-share kami ng Word of God, yes, nandun yung kaba, yung takot, na baka i-reject na naman. Pero dumating sa point, habang tumatagal, nagiging kasanayan na namin. Okay na sa amin na i-reject. Dahil the more na nire-reject kami, merong pinapalit si Lord na mas higit. And sa mga tao na nasyasyaran namin, naniniwala akong by faith, si Lord mismo ang magtatouch ng heart nila para makakilala sila kay Lord. Nawa maging isang inspirasyon sa iyo ang kwento ito. Maging inspirasyon sa iyo ang mga kabataan. Tandaan mo, kagaya mo din ako. Isa din ako sa mga kabataang hindi maalam makipag-usap sa iba. Sobrang napakahiyain ko. Hindi ko kayang mag-share ng Word of God. Nauutal-utal ako. Pero tinuruan ako ni Lord, alisin yung fear, alisin yung pride sa aking puso. Lagi kong pinagpe-pray kay Lord na Lord, bigyan mo kong boldness na ipamahagi sa mga tao yung kaligtasan na naranasan ko, na maipamahagi yung iyong salita. Dahil kung hindi ka kikilos ngayon, paano na yung mga kaluluwa na namumuhay sa kasalanan? Mananatili ka bang tahimik? Mananatili ka bang mahiyain? Paano kung ikaw yung nagiging instrumento ni Lord? Magiging instrumento ni Lord para makakilala sila.
Huwag mong sayangin yung opportunity na binibigay sa'yo ni Lord para ipahayag ang kanyang salita. Tandaan mo, sa pagsasakripisyo mo sa kanya, may malaki ang gantimpala. Kaya payo ko sa'yo, kapatid, manatili ka kung ano yung meron ka ngayon. Manatili ka sa presensya mo. Patuloy kang magpakalalim sa relasyon na meron ka sa kanya. At tandaan mo, mga pagsubok na nararanasan mo ngayon ay isa lang yung dahilan para patatagin ka nila. Hindi rason yung mga pagsubok mo para lumayo ka kay Lord. Hindi rason na iwan mo si Lord dahil lamang sa mga bagay na niyayakap mo. Minsan kailangan natin i-let go yung mga bagay na pilit natin niyayakap. Kailangan natin i-let go yung mga bagay na akala natin hindi natin kayang iwan. Tandaan mo, kapatid, walang imposible sa Diyos. Lahat ng bagay ay kaya niyang gawin. Kaya kanyang baguhin. Hindi ka man namin kayang baguhin, pero tatandaan mo, ang Diyos, kaya kanyang gawin. Kaya kanyang baguhin. Kaya nga nang sinabi niya sa Matthew 19 verse 26, with man, it is impossible, but with God, all things are possible. Walang imposible sa Diyos. Kaya magpatuloy ka lang, kapatid. God bless.